Hello, kain po tayo. Dito ako ngayon sa duty ko, break ko. So, ito yung second job ko. Wish ko lang walang pumasok sa room kasi kung meron, papatayin ko to. Kasi nahiya ako. Ang ingat. Oh, tanggal ko nga. So, ang ulam ko ay adobo with rice. So, hindi muna ako naka-low carb. Actually, lagi ako naglo-low carb. Pero, recently, hindi muna. Nagpa-fast lang ako at least. So, itong rehab facility na pinagbaworkan ko, nag full time ako initially dito. Parang dalawa yung full time ko. Meron akong OR, tsaka ito. Kaya lang hindi kinaya ng powers ko. Kasi ang nangyari, Monday to Friday ako dun sa OR. Which is magaan kasi yung work ko dun, hindi siya sobrang bigat. Tapos 8 hours lang, alas 3 tapos na yung trabaho. So naisipan ko, mag full time ako, nagdo-doubles ako dito. Sabing double shift. Hindi ko naya. Kasakit ako, ganyan. So, eto, chika ko lang sa inyo kung ano ba yung ginagawa dito sa rehab facility. So basically, yung rehabilitation na facility ay, alam niyo yung nagpapagaling, yung galing siya sa hospital. So yung mga taong kailangan ng care, pero not really hospital care. Pero hindi rin pwedeng sa bahay lang. Hindi lang pwedeng yung pamilya lang yung nag-aalaga. So yun yung rehab. Parang nagpapagaling at nagpapalakas. Galing sa surgery, at meron pang kailangan siyang palakasin, kailangan siyang pagalingin. Like, may mga services dito like physical therapy, may dialysis din dito. Hindi dito na lahat. May mga doktor dito. Parang hospital din siya pero mas matagal ang stay. Like 1 month, 2 months. Hindi katulad sa hospital. Kadalasan doon, nasa ano lang. 1 week, 2 weeks. Or minsan after surgery, 2 araw or same day, pinapauwi na. So dito yung tuloy nila. Dito sila tumutuloy, dito sila nagpapalakas, nagpapagaling. Yung mga hindi makalakad, as much as possible, after dito sa rehab, makalakad na sila, ganyan. Pero meron kaming physical therapist, sila yung in charge dun sa mga, syempre sa physical therapy sessions nila. So ano man ang trabaho ng rehab nurse? Yan. Wait lang, subo lang ako. Nagutom ako eh. Yung rehab nurse, para lang din siyang normal na hospital nurse, medical surgical, parang ganon. Minus, tanggalin mo lang yung blood transfusion, yung IV meds. Merong mangilan-ngilan na IV meds, pero very seldom, or kumbaga hindi siya routine dito. Puro oral. Ang injection lang dito kadalasan yung insulin, ganyan. Pero, parang ganun lang. So, nagbibigay din kami ng medications. Nag-check ng vital signs. May mga katuwang kami, mga techs or CNA, sila yung gumagawa ng paglilinis, pagpapalit, ganyan. Ang kagandahan dito, yung mga CNAs, halos hindi namin sila kailangang tulungan. Nag-work sila collaboratively, like CNA. Halimbawa, nagtutulungan sila sa bawat pasyente. Hanggat maaari hindi na kami ina-avail, hindi na kami nire-require tumulong. Kasi mas madami ang patient count dito. Kung sa hospital maximum of 6, dito na about ng 15 ang nurse. Pero ang kagandahan nga dito, hindi na kami nagpapalit as much as possible. Mga CNA yung gumagawa. Kaya mas magaan pa rin.
So, walang blood transfusion tulad na ng sinabi ko. Walang telemetry, wala yung mga tawag dito, walang mga matitinding drugs like yung mga chemotherapeutic drugs, walang mga ganun. Walang infusion pump. So, parang mas mild na klase ng medical surgical to. So, kung ikukumpara sa medical surgical job or sa OR ko, parang yung OR ko yung, when it comes to difficulty, yung OR ko yung 1, ito yung 2, med-surg yung 3, ganun. Parang yung light, medium, tapos heavy yung med-surg, ganun. Para sa akin lang, depende. Mababait pati yung mga pasyente dito. Sa med-surg medyo hindi. Dito mababait yung mga pasyente, malalambing. Ewan ko ba? So, dito, hindi kailangan ng sobra-sobrang bonggang skills. Basta regular nursing skills lang ang kailangan. Meron din ditong part na may mga trait yung patients. So, meron ka dapat skills sa trait care. Pero other than that, wala masyado. Normal lang na med-pass, hamper nursing assessment. Yun yung pinaka number 1 na skill mo dapat, nursing assessment. Yun. Patapos na ako kumain. Patapos na rin yung video ko. So, magkano ba yung sweldo ko dito? Kapareho lang ng sweldo ko sa MedPro, hindi gaano kataas. Huwag niyo yung tanungin. Kasi baka mamaya magkakaiba tayo ng offer, mag-compare pa kayo. So, ayan, hindi ganun kataas sa rehab. Kasi nga, hindi kailangan ng sobra-sobrang skill. Pag natapos ako sa OR, pag natapos ako sa MedPro, hopefully, mas maganda na yung offer ng facility sa akin. Sa OR. Pero dito sa rehab, talagang hindi siya kalakihan. Kung gusto mo ng malaki at mag-rehab facility ka, mag-travel nurse ka. Yun, mas malaki yung offer. Mga abot ng 60 sila, 60 per hour. Pero dito hindi. Secret, ayoko sabihin. So, yun lang. Salamat sa panonood. Have a great evening. Bye!